Simula nga po nang mabasag ni Bam Adebayo ang record ni Kobe Bryant na 81 points bilang pangalawa sa may pinakamalaking puntos na nagawa sa isang NBA game, maraming ang mga fans at analyst ang nag-expect sa kanya sa laro ng Miami Heat. Pero lahat nga sila nadismaya lamang matapos makapagtala lamang siya ng 21 points sa panalo ng Miami laban sa Milwaukee. Ilang araw lang naman ang nakakalipas mula nang magtala siya ng 83 points, agad nga itong nag-struggle sa shooting sa pagkakaroon ng 6 out of 20 shooting at 0 out of 5 naman sa 3-point line. Dahil sa pagbagsak kanyang performance, sinamantala ito ng kanyang mga haters at ibang mga fans para batikusin muli si Bam Adebayo dahil simula sa pagtatala niya ng 83 points at pagbasag kay Kobe, hindi nga daw talaga totoo ang kanyang ginawang performance dahil tinulungan nga siya ng Miami Heat at maging mga player ng Washington Wizards sa pagbibigay sa kanya ng libreng free throws. Samantala dito naman, makalipas ang ilang araw na pagkawalan ni LeBron James sa lineup ng Lakers dahil sa injury sa kanilang panalo kanina laban sa Chicago Bulls. Pero bago pa makabalik, kinailangan muna nga itong kausapin ng kanilang head coach na si JJ Redick patungkol sa kanyang magiging role sa rotation. Imbes na siya ang second option sa opensa, nakapag-desisyon nga ang coaching staff gawin siya bilang third option para mabigyan sina Luka Doncic at Austin Reeves ng mas mahabang minuto na hawak ang bola. Simula sa pagiging playmaker ni LeBron, naglalaro na lang naman nga siya ngayon ng off the ball. Hinahayaan na lang naman niya sina Austin Reeves at Luka Doncic na gumawa ng play at magdala ng opensa. At mukhang epektibo rin naman ito sa ngayon simula nang magamay niya ang bagong rotation ng team. Nagkaroon ng team na ito ng scoring run sa second half para patumbahin ang Chicago Bulls. Natutulungan rin naman niya si Austin Reeves na maibalik ang confidence at maibalik ang kanyang tunay na laro. Wala rin ang mga reklamo si LeBron James sa bagong adjustment ng rotation at yan ang ikinagugulat at ikinatuwa ngayon ng kanilang head coach na si JJ Redick. Sa kabilang banda, since hindi pa rin maglalaro sa Golden State Warriors ang kanilang superstar na si Stephen Curry, kailangan ng team mag-step up ang halos natitirang mga manlalaro. Buti na lang meron nga sila ditong magic bunot. At syempre, malaki nga ang impact na ibinibigay ngayon ni LJ Cryer na nag-average na ng 12 points a game sa kanyang 18 minutes na playing time off the bench. Pero ang mas nakakabilib dito ang pagkakaroon niya ng 48% shooting sa field goal, 48% rin sa 3-point line. Siya rin naman ang pinaka-efficient sa ngayon na Warrior player sa pagkakaroon niya ng plus 31 sa last 5 games. Dahil sa shooting at pinapakitang laruan ngayon ni Cryer, inihahalin tulad nga siya ngayon sa sharp shooter ng Lakers na si Luke Kennard. Siyempre, bukod sa pareho silang shooter, napaka-consistent nga nito sa scoring at opensa at sila ang nagpapalakas lalo ng bench scoring ng Warriors, kaya expected na magpapatuloy at tataas lalo ang playing time nito.